Dandaan lang kapag meron kang hinihila. With a little bit of... Ay nako, tanghali na. Wala na naman tayo magagawin to. Ayaw kasi umandar eh. Waste of time. So yun nga mga brother, yung lithium ion ko kasi dito na battery para mga 2 years old na rin. So pumapalya na yung battery kapag mga 3 days hindi ginamit. Wala na, sumasablay na. Kaya bumili ako nung charger eh, para at least, wow, dandaan lang kapag meron kang hinihila. So kapag ganito, mga isang araw na ride, okay yung battery. Pero kapag naiwan mo ng mga 2 days, hindi na andar to. So yung charger hindi solution yun eh. Temporary lang. Solution dito palitan ng battery. Game pare, game. Diretso mo. Kamote talaga. Yung tuloy nag-check engine ng puta. Kailangan to i-off tapos i-on ulit. Kaya lang, ano to sabi niya? ESD, steering damper. Kaya pala lumambot yung manibela. Wala nang kuryente yung manibela ko. I mean yung steering damper, kaya lumambot. Eto naman, kasi kanina nung pinandar ko, medyo namamatay yung dash. Hayaan ko muna ng konti, tagal-tagal, tapos ako na lang patayin, taka i-on ulit. Kapag ganitong may check engine siya sa sa steering damper. Wow, masyado kasing magpreno to isa eh. Ang layo-layo pa. Iba yung feel ko sa steering ko. Kasi ang problema kasi sa nito, sa bike na to, kapag naka-primera ka o at least segunda, tapos low traction, yung gas mo kasi medyo umaangat yung harap. Hindi naman siya nagwiwili, pero yung weight nagkakaroon na, yung weight kasi natatransfer sa likod, so konti weight sa harap, gumagaang yung manibela masyado. So ang importansya ng electronic steering damper, siya na nag-a-analyze kung patitigasin ba niya yung steering mo or not, para hindi ka masyado mag-tongue slap, para maiwasan yung tongue slap. Kaya lang naman nangyayari yung tongue slap kapag medyo mabilis ka at nawala ng weight yung front, tapos bigla siya magkakaroon ng weight. So example, paano ba yung mawawala ng weight bigla magkakaroon ng weight? Pag gas mo, gagang yung harap or magwiwili ng konti, sobrang konting-konti lang, right? Siyempre, tapos pabawasan mo ng gas bigla, so bababa, magkakaroon ng weight sa harap, pressure sa suspension. Kapag hindi pa properly tune suspension mo, mangyayari dyan yun na yung tongue slap, diba? Sometimes nga tongue slap of death. Bakit baka nagta-tongue slap? Kasi yung weight ng kamay natin, kapag umangat yung steering, bumabalik ko yan eh.
nag-i-steer yung manibela. So pag bumagsak siya, kasi tatry ng motor, i-correct niya yung sarili niya, i-correct niya yung steering, right? So nangyayari minsan na-overcorrect niya yung sarili niya dahil may input yung rider, right? Kaya nga yung iba, the best way talaga is hayaan mo na siya eh. Oh well, kung malaki yung space sa harap, pwede hayaan lang, di ba? Kailangan hayaan mo i-correct itself. Kaya yun yung nangyayari ng tank stop, kasi tinatry niya i-correct yung sarili niya, kaso overcorrect siya, nag-oversteer siya, so babawi siya ulit, and then yun nga yung loop, nagkakaroon ng loop ng wheel ang manibela. Kaya importante talaga steering damper. Dito naman importante na foldable side mirror ka. Tapos yan. So yun nga guys, yun yung isa sa mga importante ng steering damper. So maraming klase na ba ng steering damper. Itong akin ay ESD, electronic steering damper. Meron din naman yung mga manual steering damper, okay din yun. Sa karera naman kasi usually ginagamit namin, maingay, kailangan natin lumayo sa ambulansya. Few moments later. Ayun, back to the topic. So yun, sa katulad ng akin, sinasabi ko ay ESD, electronic steering damper. Meron din naman yung mga manual na steering damper, katulad ng ginagamit namin sa race. Hindi siya electronic, ano siya, yung mga manual DP heat para ma-adjust mo depende sa racetrack kung anong klaseng, gaano ka stiff ang gusto mo, right? Meron din yung mga all-ins na ganito, na all-ins na race na ECU ng damper. So pinapalitan naman yung ECU na pang race talaga. So iba din yung behavior, iba din yung calculation ng damping niya. So gano'n naman, iba-iba. Pero normally dito talaga ginagamit nila yung manual, kasi para ma-tune nila per racetrack kung gaano nila kung gaano nila gusto ka-tighten. Kasi katulad ng tulad sa PRC, no, malimit malimit na umangat yung harap. Hindi ko alam paano yung settings nila eh. Ako naman electronic na ginagamit ko, hindi pa naman ako ganun ka hardcore mag-ride. But anyway guys, yun lang yung korting short ride natin with a little bit of lesson. Taki naman pa si Kuya, sasagasaan pa si Madam. Ayun nga, short ride with a little bit of lesson. Konting nagmamadali tayo. Sabi ko kasi alas 10 ako darating dito sa City Hall. But anyway, see you guys. Until then, so ulitin, no? Cheers everyone. Ride safe.